At so yun, hello, what's up mga boss? So yan, welcome back muli sa ating channel, July Ems. At syempre, para sa episode naman natin for today, mag-share na naman tayo ng isang kapakipakinabang at mapupulutan ng aral na video. So panoodin nyo mga boss kung ano to. At so yun mga bossing, so nakikita ninyo dito, meron tayo ditong binuo na columns or rebars ng ating mga poste, at makikita ninyo may mga ties siya or yung anilyo. And then mapapansin ninyo dun sa puno, eto sa puno niya, so meron tayong anilyo na magkakadikit. And then dito naman sa part na to, meron na naman tayong another anilyo na magkakadikit. And then sa part na to, bali sa ilalim ng beams natin, lalagyan pa rin natin to ng another na magkakadikit. So ngayon wala pa tayong nilalagay dahil hindi pa natin sure yung eksaktong height ng ating mga ties. Although alam naman natin yung height, so ipapahuli na lang namin siya para ma-secure namin na talagang eksakto yung aming pwesto nung ilalagay nating ties, hindi na tayo magre-repair. Okay? So ngayon, kapag nagbuo tayo ng mga poste natin, binakala natin yung ating mga poste, naggawa tayo ng reinforcement rebars para sa ating mga columns, lagi nating nilalagyan ng mga anilyo. Hindi nawawala ito na dinesign ni architect, dinesign ni engineer. So ang purpose ng mga anilyo na yan ay para pigilan yung shear force or yung bigat nung mga slab, beams, or load, any load na pwedeng buhatin ng ating mga poste. So para hindi siya pumutok or magkaroon ng mga crack. So kaya nilalagyan natin ng mga anilyo. So ngayon naman, sa parting mga puno niya, itong nakikita nyo mga malimit, yung dikit-dikit, and then doon sa parting puno. So pagdating kasi sa mga joint or dugsungan, okay, mas maraming nilalagay na anilyo. So ang purpose kasi, doon kasi sa mga dugsungan natin, ay naandyan kalimitan yung puwersa na gustong pumunit or gustong magbigay ng crack doon sa ating mga poste. Kasi alam nyo, gaya ng sabi ko, puwersado itong ating mga poste, sila yung bumubuhat ng load ng lahat ng slab natin, lahat ng beams ay dito nakalagay sa poste. So kaya nilalagyan doon sa may puno, sa may mga corner malapit doon sa support natin, nilalagyan natin ng maraming anilyo para maiwasan natin yung crack. Okay? Para hindi magkaroon ng bitak yung ating mga poste. So nilalagay tayo niyan, especially na doon sa pinakababa. Meron tayo diyang mga dikit-dikit na anilyo. And then doon minsan sa floor elevation natin, pag elevated yung bahay natin, minsan naglalagay pa rin tayo doon sa may floor elevation ng mga anilyong dikit-dikit. And then doon sa ilalim ng mga beams natin, naglalagay pa rin tayo ng dikit-dikit na anilyo. So gaya ng sabi ko, para maiwasan nyo yung or maiwasan natin yung mga bitak, okay, yung mga crack, kasi nagkakaroon minsan yan ng 45 degree or diagonal na crack pag hindi or kulang yung mga anilyo na nilagay natin. So yun ang ating simple tutorial sa araw na to. At so yan, kung gusto nyo malaman or mapanood yung full details about dito sa ating mga anilyo sa poste, panoodin nyo si Daily Dose Construction. At maraming salamat nga pala kay Sir Andro sa pagbibigay sa atin ng info about dito sa mga anilyo. So yan, maraming salamat sa panonood. At syempre yan, i-follow nyo si Daily Dose of Construction. Marami tayong matututunan sa kanya. Although kita nyo kagaya ko sa mga tulad ko na content creator, nagbibigay ng mga tutorial video about sa construction. So pag meron akong hindi alam, nagtatanong ako sa mga professional na like sa engineer, architect. So para mas lumawak pa yung knowledge natin, hindi naman masamang magtanong lalo't hindi natin alam yung mga bawat bagay-bagay. So gaya na sabi ko, hindi ko naman alam lahat ng mga bawat bagay dito sa construction. So marami pa akong dapat malaman at intindihin, unawain. So ang ginagawa ko, pinapalawak lang natin yung kaalaman natin. At yun mga bossing, makinig tayo dun sa marurunong. Mga bossing, i-update na rin natin yung ginagawa natin dito sa ating Muntinlupa project. So yan, nakita ninyo, nakabuo na tayo nung mga bakal ng poste natin. Yan, ang ginamit natin dito is 16mm, yung ating mga main bars. Bali, naglagay tayo ng 12mm. Ayan, 2 piraso as extra bar. Okay, so bali ang gagawin lang naman kasi natin dito is bungalow or one story
residential house. Okay, isang palapag lang yung gagawin natin dito, pero kita nyo naman yung mga bakal na ginamit natin ay talaga namang mga matibayan ng mga boss yan. Okay, 16mm and then gumamit tayo ng anilyo na 10mm. Okay, so yan, bali nakahukay na tayo ng mga ilang poste natin and then yung ating sukalo. So bali maglalagay din tayo ng tie beam. Mga boss, hindi wall footing yung gagawin natin dito, gagawa tayo ng tie beam. So actually yung tie beam natin, may bakal na rin tayong tie beam dyan, pang tie beam, ayun, nasa ilalim. 16mm din yung ginamit natin na mga main bars, and then 10mm din yung ating mga ginawang mga stirrup para dun sa ating tie beam. Okay, so yan yung ating update dito sa ating Muntinlupa project. And then kita nyo naman, konti na lang, buti pinagbigyan tayo ng panahon ngayon dahil itong last day nga, half day lang kami kahapon dahil lakas ng ulan dahil nga may bagyo. So hopefully, pinagbigyan tayo ngayong maghapon na to na nakagawa tayo. Ayan, nakapaghukay tayo ng mga para sa poste and then sukalo. So bali may natitira na lang ditong isang poste na lang, ayun, sa part na yon. And then pagkatapos niyan, huhukayin na lang natin yung mga part na tatamaan ng ating mga tie beam. So and then pagkatapos niyan, ihuhulog na natin yung ating mga parilya. Lagyan natin ng bedding, lagyan ng parilya para maihulog na natin itong mga bakal ng poste natin at mabuhusan natin. Okay, so yun mga bossing.